Hindi naman gamit yung kotse. Dapat bang i-change oil pa rin? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yung statement na yon common sa mga new car owner na may kotse na hindi masyadong gamit. Na pwedeng naaabutan siya ng months pero yung kilometers niya ay napakakonti pa lang. So yan yung common question na nare-receive ko, no? Na Kuya Shane, 1,000 kilometers pa lang yung natakbo ko pero 6 months na. Dapat na ba akong mag-change oil? Or may nagsabi rin na nung pagkaalis ko, change oil ko. Pagbalik ko, dapat ko na rin ba siyang i-change oil after 6 months? Kasi nag-abroad ako. So, ang answer dun is yes. Dapat pa rin tayong mag-change oil kahit hindi gaanong gamit o hindi gamit ang sasakyan. So, yan yung ano. So, di ba, sa oil natin, kung ano yung huling oil na nilagay natin, yun yung susundin nating interval. So, kung polysynthetic man yan, that's good for 10,000 kilometers or 6 months, kung ano man yung mauna. Pero syempre, on the normal idea, dapat mas maigpit tayo sa kilometers than sa months. Actually, yung 6 months na yun, pwede naman nating i-extend ng konti pa yon. Like, maximum yung 8 months, pero ako hindi ko na i-recommend na umabot pa ng 1 taon. Okay? Pero ngayon, i-discuss ko sa inyo kung bakit nga ba dapat pa rin i-change oil ang isang sasakyan kahit hindi siya gaanong gamit. At ang number 1 dyan is yung moisture build-up. Yan. So, ano yan once na binuksan mo ang isang bote, so may expose na siya. 'Di ba? So, may expose na siya dun sa environment. Kaya nga, may nagtanong din sa akin na, Kuya Shane, paano yung mga nandun sa shelf ng mga store? Yung iba dun, mahigit 1 taon na, 2 taon na. Hindi ba yun nag-expire? Bakit pag nilagay na natin sa engine, ang bilis na ng expiration? Parang ganito lang naman yung logic niyan. Like for example, sa isang orange juice na nasa bote, kahit 1 taon niya na nasa shelf, pag binuksan mo yan, yung lasa niyan the same pa rin. Pero, once na binuksan mo na yon, ininuman mo na, means nalawayan mo na, pwedeng na-expose siya sa contaminant, sa environment, di ba after ilang araw, iba na ang lasa nun? So, ganun din naman sa ating engine oil. So, once na binuksan mo na yung takip nung engine oil sa bote, ma-expose na siya dun sa contaminant. So, pag pinasok mo na yan dun sa ating engine, dun na magi-start yung pag-deteriorate niya. Yan. Ito, idea lang. Pag nag-drain tayo ng oil sa ating drain plug, hindi naman natin makukuha lahat ng oil. May matitira at matitira pa rin dyan. So, pag nilagay natin yung bagong oil, initially, may contaminant na kagad. Yun. At yung constant na heat and cold, so, nagkakaroon din ng deterioration sa oil natin yan. Aside dun sa, paglagay pa lang natin, exposed na siya dun sa moisture. So, bumababa na kagad yung quality. Kaya nga, ang recommended talaga dyan, kung maabutan man tayo ng months, kailangan nating palitan na kahit hindi gamit yung kotse. And yung pangalawa dyan is yung oil oxidation. So yun na nga. Kumbaga, through time, bumababa rin yung quality ng oil. So, kung mababa yung quality ng oil, hindi rin niya rin magagawa yung trabaho niya ng maayos, tataas yung mga wear and tear ng mga parts, so pwedeng makasira yan. Aside dun sa, syempre, pag nag-oxidize yan, pwedeng namumuo. So, ang tendency nun, nagkakaroon ng oil sludge. Kaya kahit hindi gamit yung sasakyan, dapat, change oil pa rin. Okay? Lalo na kung bihira gamitin or gamitin man ilang minuto lang, medyo mas mabilis talaga yung oil oxidation yan. Then, yung pag-breakdown ng additives. Yan, number 3 natin,
Sa true time, bumababa rin yung yung property ng additives eh. So ang ending nun, hindi niya nagagawa ng proper na yung pag-lubricate o para mas kumbaga anti-rust na yan, kumbaga bababa na yung quality, so pwede magkaroon ng rust. So yung pag-accumulate din nung yung pag-accumulate ng sludge, so yung paninigas ng oil, so bumababa yung quality, so kailangan pa rin nating palitan. And yun nga, dito sa ganitong idea, no, may mga magsasabi na hindi, mas gusto ko mas tipid talaga eh. So hindi ko masyadong chine-change oil. Ito lang yung problema dyan mga paps, no. Sabihin na natin, sige, makakatipid ka ng 2,000 pesos per year dahil sa pag-skip mo sa oil change. Baka pag tinimes mo yan dun sa magagastos mo dahil hindi ka nagpapalit ng oil or masyado mong ginagamit yung oil, baka kulang pa yung nasisave mo na yan sa repair. So ang ending, kung may bala ka mang ibenta yung sasakyan na puro oil sludge, sadly mababa presyo niyan. Lalo na kung nag-overheat yan at in-overhaul na. Pwedeng mas mababa na yung value niyan. So ang sasakyan kasi, once na pinurchase natin yan, kasama na rin dyan yung pagme-maintenance. So ang kotse ay may maintenance, may cost yan. Kumbaga, para ka nagpapaaral ng college niyan. Meron ding baon yan. At may mga project din yan. Kumbaga, yung project, yun yung repair, at yung maintenance, yun yung araw-araw niyang baon. So, i-consider din natin yung pagme-maintenance ng kotse. Kaya ako personally, may mga pagkakataon na bibili ako ng kotse, tinatanong ko, magkano ba ang PMS niyan dito? Magkano ba yung inaabot? Magkano ba yung pinakamababa at yung pinakamalaking pwede kong gastusin sa PMS niyan? Tapos, kumbaga, ano ba yung ginagamit ninyong pang PMS? Anong oil ba? So, kasama yun sa mga kinukonsidered ko pag ako bumibili ng kotse. Kumbaga, inaalam ko rin kung madali bang i-maintenance yung kotse na yun. Mura ba siyang i-maintenance? At sigurado bang reliable yung kotse na yun kung i-maintenance ko ng maayos. So, ganun yung pagkokotse, no? Again, dito naman, kailangan talagang i-change oil natin ang ating sasakyan. So, kasama na yan sa kanyang package. So, ang suggestion ko na lang sa inyo, yung mga hindi masyadong gamit, sabihin na natin, pwede nga standard is 6 months, pwede naman nating i-extend yan. Not necessary naman na 6 months. Hindi ko na, walang question, dapat palit. Pwede naman nating i-extend. Pero, yun nga, ang suggestion ko lang sa inyo, huwag nyo nang papaabutin ng taon. So, bawat oil, may kanya-kanyang months ng pag-change oil. So, kung ano man yung standard nung huling oil na nilagay ninyo, yun yung magiging interval ninyo. So kung mineral man yan, that's good for 3 months lang, pwede natin extend 4 months. Kung polysynthetic man yung nilagay sa inyo, 6 months yung standard, pwede natin extend yan up to 8 months. So yan lang yung magiging suggestion ko sa inyo. Again, sundin ninyo yung recommended na interval nung huling oil na nilagay ninyo. At ma-assure ko sa inyo na hindi malayo, na magtatagal talaga yung inyong makina at hindi kayo gagastos ng malaki lalo na sa repair. At mami-maintain nyo pa yung mas magandang value ng inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like, paki-share na lang din tong video na to, especially sa mga new car owner dyan o sa mga nagdi-DIY dyan o sa mga hindi masyadong gumagamit ng kotse na i-maintenance nyo rin naman para magtagal yung inyong sasakyan.